Ngayon po, mapunta tayo rin sa aming mga panukala. Yung tisang ko po rin sa ating universal pension na ating naiakyat sa Senado na ito po kung sakaling magiging batas ay lahat ng senior citizens ay makakatanggap po ng pension mula sa gobyerno. Ano man po ang estado nila sa buhay. Ibig sabihin, rich or poor, pensioner or non-pensioner, lahat na po ay makakatanggap. Nako, maganda yan. Para wala nang diskriminasyon, ano? Wala na po. Basta tumungtong ka na ng edad na 60. 60 automatic. years old po. Okay yan. At ako naman po ay umaasa na bibigyan pansin ng ating mga senador yan kasi gusto pong maging batas yan na isang magiging legacy natin. Yeah, totoo yan. At siguro po, alam niyo naman, mag-eleksyon, sana matapos nila at maging batas bago matapos ang taon na to. Yes. Oo, matapos itong 19 Congress. Aba. Konting detalye lang po sa batas na yan. Ano po ba na laman ng ating batas na yan? Opo. Congressman. Ito po kasi, kung natatandaan nyo, yung ating social pension for indigent senior citizens ay maliit po lamang ang nabibigyan, almost 30% lang ng ating senior citizens population. Marami po, sabihin na natin, nagre-reklamo kasi matagal na silang senior ay hindi pa sila nakakatanggap. Kasi nga po, limitado lamang yung binibigyan ng social pension. At maliwanag naman po ron for indigent senior citizens. Pero ang problema po, maganda yung ating batas, ay hindi naman maganda yung implementation. Meron pong mga nasama na hindi naman indigent. Bakit? Nga po, nasabi ko na sa inyo nung dati, ito ay napolitika. Basta makakakilala nyo yung mga nag-evaluate, kakilala nyo yung mga namumuno sa LGU, ay nasasama po. Wala naman ba nakakalusot na hindi senior dyan at nabibigyan? Yun nga po yung nakakalungkot dahil kung sino po yung meron, kung sino yung pensionado, kaya kung malakas sa kinauukulan, ay nauunang nasasama. Ayan. Kung titingnan nyo po talaga namang yung mga dumadaing, ay talagang mahihirap. Kaya po ipinasa natin sa Kongreso na kung maaari, itong universal pension nga, ang laman po nito, lahat po na ng senior citizens, kung maging batas, ay makakatanggap na po. Maganda ho yan. So ngayon, pasado na ho sa Kongreso, pinasa na nga ho ngayon sa, nasa Senado na po. For final, for final reading or approval by the Senate? Deliberation po sa kanila. Deliberation pa. Opo. Okay, maganda ho. Kasi dadak pa rin yan ang third reading. Sana naman po ay mapagbigyan tayo. Ngayon, kung naibigay ho itong, sabihin natin, pension sa lahat ng senior citizen, tinitingnan na ho na magkano naman ho talagang budget nito, Congressman? Actually po, ang aming original proposal is 1,000. Kasi po, yan ang tinatanggap ngayon ng mga indigent. Okay. Pero, yun nga po, sa kakulangan ng pondo, ay ginagagawin na lamang pong 500. Bababa na naman 500? Yung pong 1,000 na tumatanggap, hindi po babawasan. Okay. Yun lang pong mga hindi pa tumatanggap. So yung wala pang natatanggap ngayon, yung kung baga hindi ka qualified indigent, okay? O wala ka sa listahan, Actually po, 1,000 pa rin ang tatanggapin mo. Opo, yung pong dating tumatanggap. Okay. So, kasama din ho yun sa listahan na hindi pa nalinis ng mga hindi mga indigent, kaya lang nakakatanggap pa rin ng 1,000. Opo, kasama. So, patuloy ho yung natatanggap nila kahit hindi sila indigent. Yun nga po ang masakit eh. So, ngayon, so bakit ano naman ho ang rason?
babawasan ho ng instead na 1,500 na lang dahil sa kakulangan ho ng budget? Hindi po, hindi po. Yung pong tumatanggap ng 1,000 sa ngayon, hindi po sila babawasan. Opo, klaro po yun, no? Opo. Hindi ho babawasan ho na katanggap. Pero may Opo. question ho din. Kasi tanong nga ho natin, ilan ho doon sa mga nakakatanggap ngayon na 1,000 ay hindi talaga indigent? May question dyan. So, ibig sabihin yan, dahil sa panukala na to, ipapatuloy ho nila yung pagtanggap nila. Kahit hindi po sila indigent. Patuloy Okay, na po now yun. ang question dito sa second point ng panukala na yan, babawasan nila para sa social pension lahat, yung hindi pa nakakatanggap, hindi pa sila qualified Opo. indigent, tatanggap na lang sila ng 500. Opo po, yung po tumatanggap ngayon, 1,000, hindi po mababawasan. Correct. Yung po, bago, yung hindi po tumatanggap, yun po ang makakatanggap ng 500. okay, now, ang rason ho sa Kongreso ho ba 1,000 ang sinubmit nyo? Ay 1,000 po, pagdating po rin sa Committee Appropriations ng Kongreso, Ng Kongreso, ginawang 500. Bakit hindi 750? Bakit hindi 800? O bakit hindi 200 na lang? Bakit hindi 100 na lang? Yun nga po yung matagal po pinagtalunan yung 500. Ano ba sinasabi ho ng budget at saka Committee on Appropriation? Wala ba talaga silang pera na may bibigay sa may mga senior? Alam Wala niyo po, silang budget. Alam niyo po, Doc, yan ang aking ipinagtatampo sa BBM. Kapag ang senior citizens ay nanghihingi ng hindi po niya, ayuda, mga pondo, benepisyo, ay marami po silang tanong. Sa 500 po, Bibigyan ko po kayo, Doc, na isang Yes. halimbawa. Ito ay binanggit ko na sa sa BBM. Kung natatandaan niyo po yung mga military yung retirees Opo, ng Armed Forces of the Philippines, wala pa pong 1 milyon ang bilang ng mga yan. Pero binadgetan po nila ng 56 billion. Samantalang ang senior citizens na babadgetan natin, mga 8 million, ay nanghihinayang silang bigyan ng tig 1,000 ang bawat isa. at yung 1,000 na ho na yan, magkano ho yan pag binigay ho lahat ng mga senior citizen? Ilang billion ho yan? Sa ngayon po, 49B yung tumatanggap. 49 billion. Okay, so Opo. dapat kung naibigay yung 1 billion na yan, 49B, 50 billion ang may Opo. bibigay for the entire year. Opo, opo. 1,000 per Hindi, month. Yun pong sa aming estimate, madadagdagan po ng 100B Okay. sa 8 milyong senior citizens. Bakit ho madadagdagan ho 100 billion? Mga 8 million senior citizens po ang mabibigyan. Okay, so yung Sa ngayon po, ang tumatanggap na senior citizens is 4B, ay 4 million. so kaya yun yung 49 billion lang. Yun po yung 49. Okay. So ang So, hinihingi natin kung 100 billion. Kung yun nga po, kung mabibigyan pa rin yung 8 million na senior citizens, kailangan po natin ang 100 billion pa. 100 billion. Opo. Okay. Kaya sinasabi ko nga po, yung military na wala pang 1 milyon, napondohan po ng 56 billion. Okay. Okay. So, siguro mas nakikita nila itong mga retirees na itong mga nagsilbi sa ating bansa, nagsakripisyo ng kanilang buhay at saka panahon, no? Talagang military service, mahirap din Tama naman to yun. Tama naman po, pero yung mga they might have retired- probably seen the importance of their, sabihin natin, job para sa ating bansa. Kaya nabigyan sila. Okay. Now, sa atin, yung hinihingi nating 1,000, hindi ho maibibigay. Kaya sabi nila, 500 pesos na lang muna. O Opo, baka opo. dyan na lang muna batas, 500. Opo, opo.
O ngayon, Ganun naman po. Itong 500 Congressman, na to, may tanong ko lang po. Alam naman ho natin sa mahal ng mga bilihin sa panahon na to. Ano po ba yung nabibili ng isang 500 sa isang buwan? Ha? Ano po ba? At saka, bakit to 500? Ba't hindi 750? O hindi 250? Napaka, sabihin natin, para bang, gusto ko lang ibigay ng 500 para makabili naman kayo ng ice cream. Opo, Parang gano'n na lang. nagkaroon po. Ganun ho ba ang tingin ng mga ating mambabatas sa atin? Ayun po, yun nga po ang aking sinasama ng loob. Dahil pagka tayo yung mga senior citizens Oo. ay nanghihingi ng Para tayong pabigat sa kanila. para po tayo nanlilimos. Yun po ang Yes, at saka para tayong nalilimos.